Yes, the best. Gandang gabi, B. Kasama niyo pa rin na DJ B-Boy Bibo para sa ating BB Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating usapin tungkol sa mga pinaghiwalay ng distansya para sa katuparan ng mga pangarap nila. Sabi nga ng Jonalyn Veray, diba? Bakit pa ba kinakailangan na ikaw ay lumisan? Yes, the best. Pangarap natin. O di ikaw na lang umalis. Ako nang haabot, ikaw pa yung malulungkot. So mga BB, oras na para makipag-BB time sa isang taong malamang sa malamang ay nakaka-relate sa ating usapin ngayong gabi. Wag na natin patagalin pa, welcome na natin siya. Hello, kuya! Hello po. Hi, napaka-jolly naman ng boses ni kuya. Kuya, pwede ka bang magpakilala? Sabihin mo lang ang iyong pangalan, edad, at kung ikaw ay taga saan? Magandang gabi. Ako nga po pala si Joshua Castillo from Makati City. Yon, kala ko magtatalumpati si Kuya Joshua. Uy! Oo, very formal yung pagpapakilala. So bago natin simulan, since sabi mo ikaw ay taga Makati, ikaw ba ay nakatira pa rin sa Makati o kasalukuyan kang isang OFW? Sa ngayon, nasa Makati pa at nag-iintay pa ng plane ticket. Wow! O, sagot ko na yung ticket mo. Charot. Star City ticket nga, hirap na hirap ako. Yung pang ibang bansa pa kaya. Diba? O kaya Joshua, since naghihintay ka ngayon ng plane ticket mo, papuntang ibang bansa, saang bansa nga ito? Sa Qatar. Qatar. Katarantaduhan. Okay, first time mo ba mga ibang bansa? Ano ka ba doon? Ano bang naghihintay sa iyo doon, Kuya Joshua? Naghihintay sa akin dun si Jollibee. Wow! Salamat sa pag-promote. Dahil dyan magpapadala sila ngayong gabi. Oo. Ayan. So, first time mo, no, na magiging OFW. Oh, this is my first time. Oh, grabe. Ano namang feeling na pupunta ka ng malayong bansa, malayo sa nakasanayan mo, iba-ibang tao, iba-ibang lingwahe, yung makakadaupang palad mo? Ayun, excited na kinakabahan. Siyempre, malungkot. Pero, siyempre, para sa pangarap. Para naman talaga sa pangarap. Alangan namang trip mo lang, di ba? So, Kuya Joshua, sino-sino ba yung mga taong may iwan mo dito sa Pilipinas? Meron ka na bang pamilya, anak, asawa? Wala pa akong anak, pero pamilya ko, syempre, meron, may iwan. Tapos yung fiancé ko, may iwan ko din. Oo. Kung ako pero sa'yo, okay, anakan mo na yung fiancé mo. Uy! Tumalma ka, B-Boy Bibo. Minadali, no? So sa preparation mo ngayon, na ginagawa, syempre nag-aasikaso ka ng mga dokumento, ng mga papeles mo, gagaya niyan ng plane ticket mo. So, syempre sa ngayon nakakaramdam ka, di ba? Nakikita mo yung mga tao sa paligid mo, kung paano kanila tignan, kung paano kanila kausapin habang ikaw ay nagsasaayos ng mga kailangan mong dalahin at bitbitin papuntang ibang bansa. Sa observation mo, Kuya Joshua, sino ba yung pinaka-feeling mo affected sa pag-alis mong to? Lalo na't first time, di ba? Yes. Sa tingin ko, syempre, yung isang tao lagi kong kasama. Yung fiancé ko, siguro siya yung isa sa mga apektuhan ng sobra. Sa nakikita mo sa kanya, paano mo nasasabing affected siya sa pag-alis mo? Actually, ayaw niya talagang pumayag. Baga nag-usap lang kaming dalawa. Nagulat siya, nabigla siya na ganun pala kabilis yung process. Ako din naman, nagulat din ako. Though, nakikita ko sa mukha niya na sa mga mata niya na malungkot siya. Kasi for sure, di ba, kung tatanungin mo siya, ayaw talaga niya. But then, on the other side of her mind, siguro, hindi natin alam is gugustuhin niya rin kasi siguro naman na ipaliwanag mo sa kanya, 'di ba, na hindi lang para sa iyo to, kundi para sa inyong dalawa at sa bubuuhin yung pamilya, lalo na't 'di ba engaged na kayo kasi fiancé mo na siya. Yes. Kaya Joshua, ilang taon ka ba? Ilang taon ba yung kontrata mo doon?
2 years. 2 Saglit years. lang, 2 taon lang. Oo, saglit lang yun. Diyos ko, parang 2 putukan lang. Oo, ano na lang ba yung 2 Noche Buena na wala ka, di ba? Pero, Yes. di ba, kung iisipin mo yan, may luha talaga sa mata. Siyempre, hindi biro yung mga okasyon, yung mga mahahalagang araw na daraan na wala ka, di ba? Ultimo, sinasabi ko sa iyo, Kuya Joshua, ultimo Labor Day. Maaalala ka niyang fiancé mo na yan, di ba? Iisipin niya, ngayon ay araw ng mga manggagawa. Kung nandito siya, ako sana yung tinatrabaho niya. Di ba? Yung mga ganong bagay, yung mga moments, occasions in life na talagang mas magpapamiss sa isa't isa. Lalo na yung monthsary, anniversary, di ba? 2 anniversary, Oo. magiging absent ka. Di ba? Yes. So, paano mo naman ina-assure sa kanya na ano ka ba, magiging okay din yan? Paano mo siya kino-comfort, makakasanayan din natin to, basta ganito lang gawin natin? Ayun, oo. Sino-comfort ko siya. Lagi ko siyang sinasabihan na hindi naman para sa akin to. Para sa future to. Para sa family nating dalawa. Para makatulong tayo sa kanila. Yun. Lagi Oo. kong pinapaalala sa kanya. Correct. Ano naman take niya? Anong sinasabi niya sa'yo pabalik? Ayun, nag-iisip kasi siya minsan ng mga negatives. Siyempre, hindi naman din biro yung naging relationship namin dalawa. So, napapaisip siya ng mga negative. Ay, Kuya Joshua, nakalimutan ko itanong, ilang taon na nga kayo ulit nitong fiancé mo? Kung bibilangin mo kasi, nasa 7 years na. Pero 7 nung years. nag-umpisa ulit kami, magti 3 years. Ay, bakit nag-post? Oo, ibang story yun? Ibang story ba yun? Yes. May pag-post na naganap. May pag-post na naganap. Oo, may paghinto pa ng dalian. So yun na, hindi Oo. biro yun na yung 7 taon na nakasama mo yung tao, na hahawakan mo, nayayakap mo, 1 call away, nandyan agad sa tabi mo kapag gusto mong iyakan, kwentuhan, makatawanan. But then, para sa kinabukasan, kakailanganin niyang lumayo mga ibang bansa para sa inyong dalawa, di ba? So, hindi biro yun. Iba rin talaga yung lungkot, yung sepangs na mararamdaman, yung separation anxiety, di ba? Yung adjustment na kailangan yung gawin. So, magiging mahirap talaga siya for sure. But then again, I wish you good luck sa magiging career mo at sa pupuntahan mo, Kuya Joshua. Kuya Joshua, tanong ko lang din, bakit mo ba na-consider na mga ibang bansa, doon magtrabaho, doon hanapin yung mas magandang future para sa inyo? Kasi para sa akin, pinupush din ako ng parents ko, syempre ng magulang ko, na iba nga rin daw talaga yung pag nasa ibang bansa ka. Oo, syempre mahirap, pero kung iisipin mo yung para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, syempre sa ibang bansa tayo. Correct. Oo, 'di ba? Kung magiging practical ka lang sa ibang bansa. Yes. Kuya Joshua, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na magsama kahit isa lang, yung pwede mong isilid sa maleta. Yung pwede mong ilagay sa maleta, isiksik sa maleta, sino yung taong yun at bakit? Siguro siya, yung fiancé ko. Ayaw mo sa mama mo, charot. Para may magluluto ng almusal mo, para may tagalaba ka, Okay ganyan. naman sila eh. So stable naman sila dito. Yes. So Stable kailangan mo, naman yung work nila dito. so kailangan mo talagang gawin yan para naman sa sarili mo, para sa bubuuhin mong Oo. pamilya talaga, no? So bakit nga ulit Yes. si fiancé? Si fiancé kasi marami rin siyang pangarap sa buhay na gusto niya makamit. Na syempre dalawa kami magtutulong. Pagtutulungan namin yun, lalo na yung pamilya niya, ganun. Pagtutulungan namin yung kapatid niya makatapos. Eh syempre ako, okay naman na ako, nakagraduate na ako. Ako na lang yung nagtapos. So yung family ko, tutulungan ko din. Basta para sa amin dalawa to. Oh, very considerate si Kuya Joshua. Kuya Joshua, anong pangalan nitong ate fiancé na yan? Siya nga pala, Jovelyn Sarte. Akala ko naman si Nadine Lustre kung kung makapagpa-intense ka naman nung pag-name drop. Si Ate Jovelyn, tawagin na lang natin siyang Jov for short, o kaya Lynn. Yes. Ang pangit nung suggestion Lynn. ko, no? Iba-iba. Ayan, for sure na ikinig ngayon sa'yo si Ate Jovelyn. Meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Mensahe para kay Ate Jovelyn sa pag-alis mong to? Mahal, sana huwag ka na malungkot.
Dahil paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na hindi para sa akin to, hindi para sa kagustuhan ko lang, para sa future to, para sa pangarap natin. Yun lang. Kung meron kang mamimiss kay Ate Jovelyn, ano yung mga yun? Yung pagiging masungit niya. Love it. Bakit? Hindi ka sure, malay mo mas masungit na siya pag nasa ibang bansa ka. Ay, hindi malabo. Di ba? Mas mahirap magpaliwanag via video call, sinasabi ko sa'yo. Yes. Oo, di ba? Siyempre, mamimiss mo rin yung pag-aalaga niya, yung mga yakap niya, Oo. ganyan. Ano Lalo pa? na yung pagiging clingy niya. O siya naman, ano yung Yung- feeling mo mga mamimiss niya sa'yo? Yes. Ako siguro yung pag-aasikaso at pag-aalaga sa kanya. Pag nasa akin siya. Yun yung mamimiss niya sa akin. Isang mahigpit na yakap para kay Jovelyn na kailangang mawalay panandalian dito kay Kuya Joshua, no, para sa kinabukasan. Oy, sana naman 'di ba kapag after 2 years mailibre mo ako ng mga 10 bucket ng pagtatrabahuhan mo. Yung chicken, 'di ba? Kuya Joshua, ano namang ang message mo na gusto mong sabihin sa sarili mo bilang ikaw ay papaalis na at first timer na mangingibang bansa? Ayun, kuha lang ng kuha ng payo sa mga, syempre sa mga may experience. Tapos, take and take lang. Kumbaga, lahat ng ibibigay sa akin na payo ng mga nakailang taon na sa ibang bansa, i-grab ko lang siya para maging opportunity rin sa akin. Kumbaga, pagdating ko doon, hindi na ako maninibago. Diba? Yun lang. Okay, Kuya Joshua, meron ka bang mga pabate, song request, or kaya naman gustong siraan? Charot. So yun, binabati ko nga pala syempre unang family ko, Castillo family, tapos Bautista family. And then, yung mga kaibigan ko, yung utol ko na si Kevin Imperial, Yo. binabati ko din. And also, Kenneth Imperial, Yo. ingat lagi sa paglalayag. At sa mga, kaibigan kong Tarugo Brothers, syempre, lahat yan. Hindi ko na isa-isahin, madami masyado. Tsaka yun sa team Tagaytay na nadagdagan na. Yo. And syempre, lalo-lalo na sa fiancé ko, si Jovelyn Sarte. Ingat palagi. Meron ka bang Yan lang. gustong song na i-dedicate? Gustong song na i-dedicate dito kay Ate Jovelyn? Meron, syempre. Ang gusto kong kanta para sa kanya is Still the One. Still the One by? Yung kay Shania Twain ba ito? Yes. Sige, play mo na lang sa YouTube. Thank you. Charot. Nilaro. Sige, Kuya Joshua, maraming salamat. Mamaya ipi-play natin yung song na yan para naman din gumaan yung loob at nararamdaman nitong si Ate Jovelyn na for sure sa mga oras na ito ay medyo nalulungkot dahil mas nagsisink in sa kanya yung katotohanan na kailangan mo talagang umalis at mga ibang bayan para sa inyong kinabukasan. Maraming salamat, Kuya Joshua. Good luck sa iyong future endeavors for greener pasture and humayo ka't ihayag. Charot. Maraming salamat, Kuya Joshua. Maraming salamat. Thank you. Magandang gabi. Yon. Ayan. Diba, hindi pa man din nangyayari pero nakakalungkot ng isipin. May iba na magsasabi siguro, pwede ka naman magstay na lang dito. Marami namang pagpipilian ng trabaho. Pakialam nyo ba? Kahit ako tatanungin mo, bibigyan mo ako ng chance mga ibang bansa, i-grab ko yan eh. Ayoko na dito. Ayoko na sa Pilipinas. Charot. Okay, pero dito lang yung puso ko kasi nandito yung puso ko. Andito mismo sa harapan ko. Kaya dito lang ako sa bansang to kasi kahit na alam ko namang iiwan din ako. Charot. 'Di ba? Pakialam nyo ba? Basta kanya-kanya tayong choice, kanya-kanya tayong kapaan, hanapan kung saan natin makukuha yung magandang kinabukasan para sa isa't isa, 'di ba? Para sa sarili natin at para sa bubuuhin nating pamilya. 'Di ba? Kaya tama 'yun, no, nagagawin o ginagawa nila 'to hindi lang para sa sarili nila. Nagsasakripisyo sila para sa mga mahal nila na kahit mapalayo sila, mawalay sila, titiisin nila 'yun para lang kahit papaano makaahon. Kaya alam nyo, sana dumating yung point na kung mangingibang bansa man tayo, hindi na yung para magtrabaho, 'di ba? Para man lang mag-trip, 'di ba? Kasama yung pamilya, magliwaliw, mga ganyang ganyang idea, 'di ba?
Diba? Ang sarap siguro isipin nun na pupunta ako ng Japan. Pupunta akong Disneyland. Diba? Hindi para magtrabaho, kundi para ilibot yung pamilya ko sa buong mundo. Pasensya na ha. Sa ngayon kasi trip to Jerusalem lang yung kaya ko, tapos minsan natatalo pa. Pag huminto yung tugtog, hindi pa ako nakakaupo agad, talo agad. Ay nako, anyways, 3 oras na bibitayan mga ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan, pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platforms sa Facebook, Instagram at TikTok. Search at follow nyo lamang po DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Muli ako ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Paborito mong katabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time at para sa ating susunod na awitin na alay natin na para kay Ate Jovelyn na iiwan ni Kuya Joshua Castillo. Pinamukha pa talaga. Eto na ang request mo, Kuya Joshua. Here's Shania Twain's You're Still the One. Tuloy-tuloy ang pakikiminaw para lingaw dito pa rin sa 101.1. Yes, the best. Good night, BB. Mwah-mwah. Yes, the best.